Sino po yung ngayon lang ako nakita? Taas kamay. Yung ngayon lang. Be honest. Bakit wala bang TV sa inyo? Okay. Well, para po kayo ay makarelate sa akin, sino yung naka-attend na ng mga NDO? Taas ang kamay. Yung mga naka-attend na. Yung may idea na. So, ganito. Dahil kayo ay lahat ay baguhan, meron akong gagawin na kakaiba ngayong gabing ito. So, sino muna ang gustong yumaman? Taas kamay. Yes! So, ganito, almost 90% na nandito, 95% ay ngayon lang ako nakita. Tama ba? Yes! Sagot, tama po? Yes! Okay, so para maganda po ang ating connection, magpakilala ako ng maayos sa inyo. Yan. So, I'm Mike Macron from Indang, Cavite. Ang bahay po namin malapit lang sa Tagaytay. Kung mabilis ka tumakbo, 15 minutes lang nasa Tagaytay ka na. Who cares? Yan. After ko po gumraduate ng college, ang naging trabaho ko ay naging auditor. Ang siguro maganda, hindi na ako gamit yan. Ang gagawin ko ay ipapakita na lang ang iba para mas makarelate sila ay ito na. Okay? I-off na lang. Hindi, huwag mo i-off. Kasi may papakita ako sa kanila, yung mga macho ng katawan. Yes! So, hindi ko na gagamitin. Okay naman yun eh. So, after ko po graduate ng college, ang first job ko po, naging auditor ng isang malaking company. Auditor of Tagaytay Highlands International Boat Club Incorporated. Masaya maging auditor. Bakit? Kasi kahit yung mga bossing akong sa'yo, ino-audit mo kasi ginagawa nila. Kaya lang nakaboard maging auditor. Eh, di pa ipapasok ako, computer, full papers, at kaya nakaboard yung mga kasama kong babae, hindi naman kagandahan ng mukha, papati pa sa'yo. Good morning, Mike. Anong morning ang pangit mo? Ayaw ko po ng pangit kasama. Kaya nung ako po na-board na maging auditor, nag-apply ako sa SM. Sino na po nakapunta sa inyo ng SM? Kahit anong SM? Makakita na ng SM. Nag-apply ako sa SM. Siyempre, dahil ako yung guwapo, tinatanggap agad. Hoy, maingay! Tinanggap ako ng SM as Customer Service Supervisor. Alam niyo yung customer service, marami siyang section na hawak. Kaya, pag nakapunta kayo ng SM, i-observe niyo siya. Hawak po ng SM yung customer service ay yung section na merchandise returns, package counter, gift wrapping, information, operator, bills payment, yung mga bayaran ng mga Globe, Smart, etc. At lahat ng mga complaints under yan ng customer service. Pero yung pinaka-paborito ko po na section ng customer service, yung merchandise returns, yung palitan ng dala. Alam nyo, para makarelate kayo lalo sa akin, magkwento ako ng dalawang bagay na hindi ko makalimutan nangyari sa akin sa SM na ako'y empleyado. Isang umaga, may pagkaganda-gandang babae, ang sexy, ang puti, tapos labas yung ganito. Pag tunay ka lalaki, mapapatingin ka talaga. Kaya lang, mainit ang ulo ng babae. Naghanap ng visor. And that time, ako'y naka-duty. Ikaw ba ang customer service supervisor? Yes, ma'am. What can I do for you? Palitan mo ang panty na binili ko. Kasi hindi kasya sa akin. Ma'am, I'm sorry. For hygienic reasons, hindi pwede palitan ang panty. Bring ko. Palitan mo na. Kasi hindi ko naman ginamit eh. Ma'am, I'm sorry. Hindi ko talaga papalitan. Anong ginawa niyo? Kinuha si Pat. At hinagi sa akin. Sa'yo na yan. Kita-kita ko yung parating ng panty. Buhok, Diyos ko. Alam niyo, during that time, bumaba yung self-esteem niyo. Kung mo ba empleyado lang ako, pwede mo na akong mag-isagisa ng panty. At higit sa lahat, tama ba na nahagisa mo ng panty kakabuhan? Yes! Kaya kumamti ako sa babae. May panty. Yan. Nasambot ko po yung isa. Nagsambot ko ng panty, sabay pasok sa stock room, saka ako na lang inamoy. May nagre-reklamo na. Anong reklamo? Ba't kayo nagbebenta ng thermos na basag? Kakasuha ko kayo sa Supreme Court. Grabe naman, Supreme Court agad. Thermos daw na basag.
sa mga co-employee ko, sa mga subordinates, etc. Pero ang napansin ko, sa lahat ng kasipagan ko, lagi akong may award. Naging outstanding employee. Laging ang appraisal ay outstanding. Pero good news, kahit sa bisikleta, wala akong nabili. Naging pasipag naman ako. Lahat-lahat ay ginawa ko. Until one day, isa po sa mga rank and file ko ay nagne-networking at nanlilisi ka mata. 12:30 ng tanghali, gigil na gigil. Sir! Good morning! Anong morning? Tanghali na, sir, sa negosyo namin laging morning. At sir, umating ka ng seminar at yayaman na tayo. Anong yayaman? Yung utang mo, bayaran mo sa akin. Pero ngayon, anak, yayaman daw. Sabi ko, ano kalokohan yan? Umatin nga ako ng seminar. Nung ako umatin ng seminar, pangatlo ako eh. Tatanda ko yun. Yung parang 1, 2, 3, pangatlong row. Yan yun, 6 years ago. Nung ako umatin ng product demonstration, tsaka ng marketing plan, habang ako nakaupo ganyan, ang nasa isip ko, may pansit kaya after nito. Talaga kayang yayaman ako dito. Yun po yung nasa isip ko. Habang nakikinig ako ng seminar. And good news, nung narinig ko po yung buong presentation ng AIM Global, hindi po ako nakatulog 3 araw. Alam mo kung bakit? Mamaya ang kwento. So ano ang nangyari sa akin? Nung nag-start na po ako sa AIM Global, inalam ko muna lahat ng mga trainings. So, inatenan ko ang daming beses, yung product demonstration, yung marketing plan, itong ganito. Lagi ako umaaten. Good news, natuto agad ako ng mabilis. 1 week, 2 weeks, pinakinggan yung mga speaker. At ang pinaka-good news, naging speaker din agad ako in less than 1 month. Yes. At ang pinaka-good news, tinodo ko na ang AIM Global. Ano po nangyari sa akin? In my 2 months time, nakabili agad ako ng Honda Civic na kotse. In my 5 months time, nakabili po ako ng condominium. Parapakan nyo naman. Tapos nakapagpatayo po ako ng malaking bigas. Ang bigay ko lang sa nanay at ako. Parapakan nyo naman. Tapos nakabili ako ng malaking farm. Parapakan nyo naman. Tapos nakabili na ako ng 3 commercial lots na lupa. Parapakan nyo naman. Tapos ako ay nalungkot sa buhay ko. Bumili ako ng pick-up na estrada, pampapawi lang na kalungkutan. May palakpakan nyo naman. Kung Pilipinas ay naikot ko na po, walang lugar sa Pilipinas na hindi ko narating. As in lahat. Walang airport sa Pilipinas na hindi ko nalapatan. As in lahat. Alam niyo, ako'y mahilig mag-jogging. Isang umaga naisipan ko mag-jogging sa Great Wall of China. Pero nag-jogging talaga. Ganun pala kapag yumaman at mayaman ka. Yes. Well, para makarelate kayo, bago ko simula itong training natin, yung NDO, para makarelate kayo, magpapakita ako ng mga ilang pictures sa inyo. Kaya ako napapakita sa inyo dahil ito ang pwede yung puntahan. Ito ang pwede yung marating kapag ginawa nyo ito. Seryosohin nyo ang training na ito dahil marami kayo matututunan. 6 years ago, ako ay nakikinig lamang sa training na ganito. And ngayon, ako na ang may malaking resulta. Kung sino mo magseseryoso ngayon na makinig ng tono nito, manibala kayo sa akin, one day, mangyayari sa inyo yung nangyari sa akin. I-interpret ko po sa inyo isa-isa. Okay? Hindi. Yung i-accept mo yan. Hindi na ako gagamit nito kasi madali naman yan eh. Exit. Tingnan mo yung files na meron mo. Ayan, yung mic. Yan. Ito na lang mag-operate. Okay. Ay, wow. Ito po ay kuha sa Coliseo. Nagpunta ako, alam niyo yung gladiator. May gladiator. Noong unang panahon, pag natalo ka, kung pakakain ka sa leon, dito yan. Ayan. Matanda pa yan kay Jesus Christ. Okay, game. Ayan. Bilisan natin. Ayan, downline ko from Singapore. Negro. Okay. Ito po, kotse ito. Nagpa-picture ako dyan. Nung ako ay nagpunta ng Doha, Qatar. Umikot din kasi ako ng Middle East. Maraming bansa sa Middle East. Naikutan ko. At nung ako po ay nagpunta dito,
Nagpa-picture talaga ako. Alam niyo kung bakit? Yan, mga Arabic ko. Bumili ako ng pabango. Maliit lang. Ang raffle ay ito. Isa lang ang sinasabi ng bansa nila, sobrang yaman nila. Biruin niyo, sports karagatan ng raffle ay maliit lang na pabango. Sa Pilipinas, anong raffle? First prize, isang sakong bigas. Second prize, rice cooker. Nakakapwisit, di ba? Ang hirap talaga natin. Sa kanila, simple rapulan lang po yan. Ganyan talaga. Ay 40 million na sasakyan. Imagine mo yan. Okay. Oh, ayan, nakipaglaban ako sa gladiator. Okay. Ito ay kuha sa Lugano, Switzerland. Yeah. Oh, kaya pala, ang kanilang flag ay cross. Ha? Kaya pala may Red Cross, trivia lang. Kinuha sa river nila na Hugis Cross. O, yun lang. Ako po ay 6 na beses na nakapunta ng Hong Kong. Pero ito yung pinakamasaya kong pagpunta ng Hong Kong. Dahil ang mga kasama ko, lahat kami iba-ibang bansa. International kami lahat. Sabihin niyo ito. From New Zealand, from China, from India, from Canada, from USA, from Philippines. Ito ay kuha sa ganito ang itsura ng France kapag nakarating kayo sa France. Ayan. Ganyan-ganyan. At napakaganda po. Puting-puti at higit sa lahat ng mga kaharian na yan. Ang ganda, ang ganda. At nung nakarating ako dyan, alam nyo, ang itsura ko the time, hindi ako makapaniwala. Ganito po ang aming mukha. Hindi ako makapaniwala. Napakaganda po talaga. Sa Pilipinas kasi, alam mo Pilipinas, di ba? May mga gulong sa bubong. May mga kulay. Kanila puro puti, oh. Ang ganda. At higit sa lahat, kaya po ako napaluwa. Nakita ko yan. Kasi, naalala ko na nag-start ako sa AIM Global. Naalala ko, doon ang sabi ng mga kaibigan ko, hindi raw ako yayaman sa ganitong negosyo. Ang sabi ng best friend ko, ang tanga-tanga mo, I'm sorry for my word. Bakit sumali ka sa networking at AIM Global pa? Gumaganyan-ganyan pa eh. Wala raw yung mayaman sa ganito. Kasi daw ito ay trabaho lamang ng mga walang magawa at walang pinag-aralan. Eh, ikaw naman na may pinag-aralan, sabi sa akin. At higit sa lahat, bakit pinagpalit mo ang SM? Dapat ikaw ay manager na. Bakit pumunta ka dyan? And sabi ko naman, igalan nyo aking desisyon. Dito ako yayaman. When ang mga kaibigan ko, mga kamag-anak, negatibo. Kaya naman negative. Naintindihan ko sila. Siyempre, nung nag-i-start ako, naka-tricycle lang. Naka-jeep. Pag darating ko sa bahay nila, power ako. Grabe, jajaman na tayo dito. Yung mga kaibigan ko, okay. Pero pag talikod ko siguro, Pero, nung narating ko po ito, alam niyo, napaluha po ako. Naalala ko nung ako'y nag-jeep pa, nagta-tricycle, nagbabas, at lahat ng panlilipat na ginagawa sa akin, nung ginagawa ko ito, naalala ko. Pero nung nakarating ako dyan, nagpa-picture ako ng sobrang dami. Lahat ng anggulo, ang nasa isip ko, lahat ng negative, itatag ko ang picture na ito sa Facebook nila. At mamamatay sila sa inggit. Lahat, pinagtatatag ko, sige, walang mararating na, hindi yayaman, wala. Ay, reaction ng mga kaibigan ko, wow! Power! Kainggit naman yan. Mike! Meron pa nag-message eh. Pagbalik mo sa Pilipinas, puntahan mo agad ako at sasali na ako sa AIM. Sagot ko naman, Red, huwag ka nang sumali. Negative ka naman. Hindi ka nga kasali, nakarating ako dito. Hindi ka kawalan. Ang sagot sa akin, sasali na nga, positive na nga, naniniwala sa'yo. At magsa-7 accounts pa raw. Ang sagot ko naman, tingnan ko lang kung may time pa ako para sa'yo. Nasa akin ko rin malaka, tama ba? Malayo narating ko eh. Isa lang po, bakit nangyari sa akin ito? Isa lang, dahil ako ay positibong tao. Kaya kung ikaw na umatag ngayon ng training, positibo ka at naniniwala ka sa sarili mo na mararating mo. Good
naghabag ka. Imagine mo yung member ka na ng AIM Global. Ang pinag-uusapan dito, haba ang buhay mo. Puputi ka, sexy ka, magkaganda ka, magkakakotse ka, magkakabahay ka dito, magkakasasakyan ka, makakapag-travel ka around the world. Tapos negative ka pa rin. I am sorry. Hindi ko na alam kung anong bagay ang pwedeng sabihin sa'yo para magpositibo ka. Ba't ka na? Okay. Tingnan, sasetuon ko sa ano ko dahil sa global, okay? Tingnan nyo naman. Ito yung mga himala na ginawa ko sa inyo. Sino ang kasayawan ko? Si Maha. Sino ang nanonood sa akin? Kasi sabi, ikaw naman hindi gwapo, tumabi ka nga ako muna. Di ba? Ay kung hindi ka mayaman, maglalakas loob ka ba maganyan? Ito. Okay. Ito ay sa Vatican Museum. Ayan. Ano po yan? Gold ang ceiling nila. Okay. Ito po ay sa Great Wall of China. Ayan. Nag-jogging lang ako dyan, kaya nagpunta. Baka namayabangan mo ako kayo. Huwag naman ako kayo mayabangan. Pero totoo po, ang motivasyon ko talaga ay mag-jogging lang. Gusto ko ma-experience. Okay. Ito po ay sa Notre Dame. Okay. Ito po ang aking pick-up na estrada. So kaya yung ganyan, lalo na mga umatid ng training ngayon, kaya yung nakaganyan, meron niyang sumpa. Sa sino mang makakita nito ay yayaman din. Okay. Yan sa Paris. Okay. Ito ay sa Lugano. Ano to? Forbidden City. Isa sa pelikula ni Jet Li ay dito po ginawa. Ayan. Okay? Game. Ayan, si Agina. Sama ko si Doc, oh. Game. Acropolis, Athens, Greece. Okay? Oh! Ito ang kotse ko. Yan, meron niyang 40 speakers, 12 tweeters, 2 TV, 3 ampli, 46 ang ilaw. Nakabuka ang makina. At tingnan sa lahat. Tingnan niyo mabuti. Pula lahat. Pula. At hindi siya tinted. Kaya siya hindi tinted, siyempre, ako po'y binata pa. Pag darating ko sa Makati, nagpapakit muna ako ng konti. Hindi muna ako bumaba ng kotse. Tinitignan ko muna yung mga kababaihan ay nakatingin na. At nakatingin na, bigla akong gagawin. Tingin mo lang ng konti, kung saan siya gagawin eh. Siyempre, lalabas akong ganyan. Nakashake ko lang. Ay, isang reaction ng mga babae. Wow! Ang gwapo ng auto. Okay. Yes, si Abby. Okay. Ito po sa St. Peter Basilica sa Rome. Okay, game. Nagpunta po ako ng Thailand, Malaysia, ng Singapore, at twice pa ako nag-cruise ship. Ayan, ako. Okay, game. Game. Ito ang itsura ng Rome kapag ating gabi. Okay. Bern, Switzerland. Okay. Ito sa In Da Vinci Code. Yung pelikula dyan, yung ginawa. Okay. Ayan, oh. Wapo. Okay. Ayan, sa Singapore. Okay. Ito, Hong Kong trip. Tingnan nyo. Masaya po rito. Alam nyo, seryosohin nyo ang training. Kasi lahat na nakikita nyo mga trip na ito, isang araw, ikaw na ang nandyan. Okay. Balikan mo. Ito ay halos sa grupo ko lahat. Yan, karamihan o. Kasi ito ay Hong Kong 5. Isang eroplano ay pinadala ng AIM Global sa Hong Kong. Libre pamasahe, libre hotel, libre pagkain. At may pocket money pa. So wala akong nakitang ibang company na ganyan magbigay ng trip. Ang SM, kayo pagkalaki-laki, kahit trip to Cuba, wala kami. Anong ganyan? Company niyo, kung meron mga empleyado rito. Okay. Ito naman ay, tingnan nyo, dati mga kabarkada ko, mga taga-barangay na uhugin. Tingnan nyo ngayon, wapo na, di ba? Nagbago na, okay. Ito po ang aking tuta. Papi po yan, papi yan. Makakala nyo aso. No, papi po siya. As in, papi talaga. Maliit pa po siya. Sa lagay na yan. Hindi, ba't ito sinama? Tandaan niyo po,
Reflection to ng buhay ko. Kasi mahilig ako sa aso. Dati ang aso ko ay askal. Kalisin na hindi ko mapalitan. Ay umaman. Nagbago pati aso. Okay? Ito, dito nakalibing si Saint Mark. Si Saint Mark. Di ba meron sa gospel, di ba may Matthew, may Mark, may Luke, at meron John. Si Saint Mark dito nakalibing. Diyan na. Hindi yun ang trigger. Ang mga kalapati nito, hindi raw lumalapit sa hindi gwapo. Tataka ako, naglalapit sa akin eh. Okay. Ay, wow! Kapit na kapit. Hindi pa. Sakto. Ayan, Universal Studio. Kaya ako nakakita ng mga ganyang legs. Okay. Sa Venice. Alam mo, okay na. Alam mo, ang dami nito. Ito ba? Wala na. Okay. Well, kaya ako pinakita ito sa inyo. Dahil ito yung magiging future. Brad, pwede mo na patayin. Kasi gagamitin ko na lang ito para mas personalize. Okay. Well, kaya ako pinakita yun sa inyo. Ang intention ko, mangyari din sa inyo, yun nangyari sa akin. Hindi mo para magyabang. Baka sabihin ko kasi napakayabang ko. O lumayabang naman talaga. Hindi, kasi para sa akin, kapag nagpapakita ka ng mga resulta, ng mga nabili mo, mga sinasabi mo, sort of kayabangan. Pero alam nyo, may natutunan ako. Sa networking, kailangan talaga sabihin mo kung ano yung nangyari sa'yo. Dahil one day, ikaw naman magkikwento kung ano nangyari sa'yo. Yes! What if, after ng training na ito, nabuksan ang pangarap mo, after ng training na ito, natuto ka. After 6 months, ikaw nang speaker dito, ate. At ang banat mo ay ganito. Alam nyo, dahil sa Global, nakakapag-reband na ako. Well, ano ba ang first step na ginagawa kapag gagawin natin ang AIM Global? Unang-una, kailangan umating ka ng product demonstration. Kayo ba lahat ay naka-attend na ng product demonstration? Yes! Naka-attend na ba kayo ng OPP? Yes. Naka-attend na rin ba kayo ng NDO? Yes, naka-attend na sa inyo. So, ang NDO ay meron na kayong pattern na alam. So, ang gagawin natin ngayon, NDO din, pero mas laliman ko pa. Okay ba yun? Yes! Okay. So, ang laging question ko, kapag naglabas ka na ng pera, kapag kasali ka na, tapos nagre-recruit ka na, nangihina ka, tama ba? Yes! Bakit ka nangihina? Unang-unang dahilan, hindi naalis sa sarili mo yung tinatawag na doubt. Yan. Ito po lagi, kalaban po ito ng ating damdamin, doubt. May technique sa lahat ng doubt. Ito may narinig nyo na, pero ulitin ko. Every time na magdududa ko kayo, basta sasagi sa isip nyo yung duda, ay pagdudahan mo rin lang. Basta lagi okay pagdudahan mo, hindi, duda ko lang yan. Baka hindi siya sumali. Paano kung sumali? Paano ba? Parang hindi naman talaga ako payaman dyan. Paano kung payaman naman pala? So every time na magdududa kayo, pasagin nyo na po agad. At natatakot kayo. Ba't ka natatakot? Dahil natatakot ka, baka barahin ka ng kakilala mo. Ayaw mo mag-discuss. Dahil baka kung anong sabihin sa'yo, baka mabado yan. Okay? So, fear po yun. Fear ng rejection. Well, every time naaalagaan niyo po ang mga salitang fear, yung failure, malabo tayong yaman. Malabo niya yaman ka. Kailangan baguhin mo ang iyong sarili. May pangontra ka sa lahat ng negative. Ang kontra mo sa negative ay positive. Maging positibo. Tingnan nyo, si Ogie Alcacid, di ba dati ay niligawan niya si Michelle Van Emery. Sa mga kabataan, hindi na makarelate. Good news, akalain mo ba naman na magkaroon ng anak ang dalawang yun? At magsama sila. Ibig sabihin, si Ogie, hindi siya nagduda. Sa kabila ng kanyang kalimitan, sa kabila ng hindi siya gwapo, alam niyang mamahalin siya. Kaya, huwag kayo magduda. At ang pinakamasakit, kapag pinagdudahan mo ng sarili mo, doon na po tapos ang lahat. Well, ang
ang question lagi dito, bakit ba AIM Global ang dapat kong karirin? Bakit dapat ako hindi nagtitingin sa ibang networking? Una, kapag tinignan nyo mabuti, lahat ng kasagutan ay ginawa na ng AIM Global. Kapag networking po ang hanapin nyo, pagmasdan nyo mabuti ang ginawa ng AIM. Ayan, ganyan-ganyan po. Ang AIM Global ba ay merong juice na binebenta? Meron tayong vida, tama ba? Anong mga company nyo na alam na ang binibenta lang ay talagang juice? Oh, yun. Bata Plus, ayan. Etc. Ngayon, meron ba kayo nakitang company na ang binibenta lang ay kape? Marami, di ba? So, ang AIM Global ba pumasok sa coffee industry? Pumasok po siya. So, ang coffee industry po ay billion-dollar company. Billion-dollars po industry niyan. At higit sa lahat, hindi lang dollars, pati euro, hindi lang euro, pati peso, lahat ay billion ang sales nila. So tumapyas lang tayo ng konti doon, malamang-lamang kikita tayo dito. Ngayon, pumasok ba ang AIM Global sa mga choco drink? Yes. Pumasok din siya. Malakas po ang Milo, malakas ang Ovaltine. So kuha tayo ng sales na maganda doon. So tatapyas tayo. Pumasok ba ang AIM Global sa mga vitamins? Oo, meron na tayo. At kumpleto pa siya, compare sa iba. Pumasok ba ang AIM Global sa beauty products? Yes. Pumasok. Maraming networking, beauty products lang. Ito pinakamalupit. Pinasok ba ng AIM Global ang scholarship? Yes. Pinasok ba ang medical check-up? Yes. Pinasok ba ang insurance? Yes. Kapag pinagmasdan nyo lahat, wala ka nang itatapon sa marketing plan ng AIM Global, sa benefits ito, at sa produkto ng ating company. Serious. Ngayon, ito ba ang question? Ang AIM Global ba ay nangangarap tumagal? Yes. Oo naman, nangangarap po. Kaya masarap itong gawin. Kaya ang trading nito ay napakasarap. Alam mo bakit? Habang nagte-trading tayo dito, may future na naghihintay sa'yo. Magseryoso ka, kapatid. Dahil ang AIM Global, hindi ito pangmadalian lang company. Ang iniisip po ng ating company ay magtagal at hindi magsara. Hindi tulad ng ating mga competitors, kapag kumita na ng malaki, isasara na. Paano mo masasabing hindi talaga siya isasara? Una, tayo po ay magiging manufacturing company na ang AIM Global. Ibig sabihin, sa ngayon po, ang ginagawa natin, tayo ay nagpapagawa ng kape sa mga company gumagawa ng kape. Nagpapagawa tayo ng choco, yung mga juice natin, iba pong company ang gumagawa noon. At sinusuplayan lang tayo. Ang pinaka-good news, ngayon ang AIM Global ay nagtatayo na ng sariling manufacturing company. May building na kung tinatayo. Ang ibig sabihin, tayo po ay mag-hire ng mga empleyado. Magkakaroon tayo ng kontribusyon ng malaki sa lipunan. Yun na po yung nasa isip ng AIM Global. Pangmatagalan na po ito. At higit sa lahat, ang AIM Global ngayon ay nagtatayo na ng 8 stories building. Iyan ang mga plano ng AIM Global. Nandiyan lahat gagawin ng mga seminars at lahat-lahat. Palakpakan niyo naman. So ganito katatag ang AIM Global. Hindi po question ang products. Dahil ang products ay the best po lahat yun. Hindi rin question ang marketing plan. Dahil hybrid po ang marketing plan natin. Hindi rin po question ang paglabas nyo ng 7980 dahil lahat ay maglalabas po talaga noon. Hindi rin question ang mga may-ari. Ang questionin mo ay ang iyong sarili. Ang questionin mo ngayon ay ikaw, kapatid. Ikaw. Dahil walang magpapayaman sa'yo, kundi ikaw. Eh ano ngayon kung maganda ang building nyo? Eh ano ngayon kung maganda ang produkto nyo? Eh ano ngayon kung perfect nyo lang lahat? Eh ikaw na nagbayad ng 7,980 hindi perfect. Gumagani-ganito ka. Alanganin ka. Kung sa babae, hindi ka alam kung babae o lalaki. Hindi ka makakidesisyon sa buhay mo. I am sorry. Masakit ako magsalita, pero totoo yun. Ang ganitong negosyo ay walang pinagkaiba ito sa gym. Oh, kapag ikaw ay nag-gym, 1-year program, 30,000 ang babayaran mo. Kapag ikaw nag-7,980,
Iyan, kasali ka na sa AIM Global. Wala akong pinagkaiba ang dalawang yan. Ang mag-gym at sumali sa AIM Global. May assurance ba na gaganda ang katawan mo? Magiging sexy ka pag naglabas ka ng 30,000 at nag-enroll ka sa gym? Wala. May assurance di bang yayaman ka pag naglabas ka ng 780? Wala rin. Pareho po siya. Bakit? Depende sa gagawin mo. Kapag ikaw ay naglabas ng 30,000, hindi ka na magaganda ang katawan, hindi ka na mapapayat. Para pumayat ka, gumanda ang katawan, sumeksi, anong gagawin mo? Gigising ka na maaga. Magsasakripisyo ka. Bubuhatin mo yung mga bakal doon. Hala, magagaganyan ka doon. Lahat ay gagawin mo. Obviously, kapag ginawa mo yun, gaganda katawan mo. Walang duda. Pero naglabas ka ng 780, wala kang ginawa. Mababago ba ang buhay mo? Naglabas ka ng 780, ay puro negative ka naman. Pag pinag-invite, walang invite. Kapag power tayo, hindi power. Ano mangyayari sa'yo, kapatid? Tapos nangangarap ka. Magkakakotse na. Ano magkakakotse? Yun yung pag-invite, hindi mo magawa. Ay, ang sarap naman tingnan ng mga pictures kong yun. Ay, ako, Diyos ko. Kapag ganun po ang inyong katwiran, mahirap. Kailangan panggigil ka para sa sarili. So wala na tayong masasabi sa AIM Global. Perfect na po siya. So again, wala dapat pagdudahan. Dahil ang duda ay pagdudahan mo rin lang. Hindi ka dapat matakot sa failure dahil kailangan mo talagang halapin ang failure. Hindi pwedeng hindi tayo dadaan. Well, ang question dito, ito malaking question. Bakit mo ito gagawin? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo ito gagawin? Bakit? Kapatid, bakit? Kaya mo ba ito gagawin? Dahil napilitan ka lamang? Dahil ang kaibigan mo ay nandito na? Bakit mo ito gagawin? Dahil ba pinilit ka ng nanay mo? Bakit mo ito gagawin? Dahil ba ang crush mo ay nandyan? Bakit mo ito gagawin? Kasi mga kapederasyon mo, nandyan na lang. Bakit ko ito gagawin? Bakit? Yan ang mga tanong eh. Bakit? Malaking bakit. Ako, maliwanag po. Kaya ko ito ginawa. Una, gusto ko mapaunlad ang pamilya ko. Second, gusto kong mabago ang buhay ng nanay at tatay. Third, gusto kong magkaroon ng sasakyan. Fourth, gusto kong makapag-travel. And fifth, gusto kong makatulong sa maraming tao. Ikaw, bakit mo ito gagawin? Bakit? Kapag ang dahilan mo ay hindi mataas, kapatid, I'm sorry. I'm sorry, mawawala ka dito. Baka ikaw yung asong nakiaw-aw lang. Alam nyo bang nakikiaw-aw lang ang aso? Ang aso. Nakakita na ba kayo ng aso? Ang aso. Ay, hindi ko marunong drawing eh. Aso. Nakakita ng multo. Hindi, nakakita ng multo ang aso. Ay, di ba talagang tatakpuan niya? Pero, alam nyo ba may mga aso sa tabi din yan? At nakikiaw-aw. Tama ba? Sasagot. Makikahabol. Makikahabol. Along the way, etong mga ito ay titigil. Believe me, titigil sila. Ito lamang ang magpapatuloy. Hanggang sa dulo yan. Bakit? Maliwanag ang dahilan niya. Kasi siya ang nakakita ng multo. Itong mga ito ay nakiaw-aw lang. Baka ikaw na umattend dito, nagbayad ka ng 780, nakiaw-aw ka rin lang. Ay, naku-usok-uso ng AIM Global. Sama na rin ako dyan. I'm sorry. Hindi maliwanag ang dahilan mo. Para ako magigil kayo dito, ano talaga ang dahilan mo? Well, about sa dahilan,
nagbubukas yan ng mas malalim sa huli. Well, ang ganito pong negosyo, simple lang. Para magtagumpay po kayo, letter A, kailangan maayos ang attitude mo. Attitude po ang lahat magsisimula. Kilala niyo po ba si Mike Tyson? Yes. Si Mike Tyson ay boksingero. Nasa Guinness Book of World Record. Pinakabatang naging boksingero. Pinakamagaling. Pinakamalakas. 18 years old. First round pa lang. Knockout na. Doon siya nakilala. Pero, yumaman ang yumaman. Yumaman ang yumaman. Si Tyson. Kilalang kilala. Kilalang kilala. Pero one day, ang attitude niya ay hindi niya ginard. Hindi niya binantayan. Nasira. Nakulong. Nag-rape. At paglabas, nagagat pa ng tenga ni Holyfield. Si Tyson, dahil umagsak ang attitude niya, kahit sikat na sikat. Ngayon, ay huwag maingay mga kabataan, huwag maingay ha. Ngayon, si Tyson nasaan? Isa na po siya sa pinakamahirap at ang dami niyang utang. Kaya tingnan niyo mabuti ang inyong attitude. Anong attitude meron ka sa negosyo nito? Kapag ang attitude mo ay bagsak din ang kita mo. Maganda po networking. Alam niyo kung bakit? Ang networking po ay sukatan kung maganda ang ugali mo at hindi. Magtaka ka. Kung 3 years ka na dito at walang sumasali kayo sa'yo kahit isa, suriin mo ang iyong buti. Sama akong ugali. Bantayan ang atin. Letter B. Yung belief level nyo, taasan nyo. Belief level sa company. Belief level sa products. Belief level sa mga kasama natin. Sa crossline, sa downline, sa upline, at higit sa lahat. Belief level sa Diyos. Kailangan ibigay mo ang buong belief mo dito. Ang buong paniniwala mo na yayaman ka. Kapag po ang mag-asawa ay wala ng tiwala sa isa't isa, hindi maganda ang samahan. Kapag ang mag-asawa ay nagduda na at asawa niya, may pinuntahan, hindi agad nakapag-text, nagduda na, baka meron ng babae yun, baka meron ng ginagawa, yung belief level mo ay mababa na. Yun naman pala kaya hindi nakapag-text ay naloba. Charing. Tandaan niyo po, belief level. Maniwala kayong may gagawin ang AIM Global para sa inyo. Kapag alam mong may gagawin ang AIM Global para sa iyo, hindi masamang maniwala ka. Kung naniniwala po kayo sa Diyos na ibibigay sa inyo kung anong inyong mga dinarasal, mga panalangin, ibibigay niya yun kapag ginusto mo at naniwala ka talaga. Letter C, commitment. Mahalaga po, yayamang ikaw ay nagbayad na rin lamang ng 7,980 dito. I-commit mo na ang sarili mo. Commit. Ano ba ang commitment? Masarap po tingnan ang commitment sa isang babae at lalaki. Kapag ang lalaki ay nanliligaw pa sa babae, ano ang gagawin? Napaka-sweet. Kapag tatawid sa daan, talagang inaalalayan. Kapag kakain sa restaurant, siya mag-order. Kapag may dumi sa kanyang kilay, sa kanyang mukha, kahit walang dumi, ginaganyan-ganyan pa. Committed talaga. Kapag kumakain na sa Jollibee, kumagat ng burger, may ketchup, nalagyan ito
years, mag-aasawa na. Kapag nag-asawa na, committed sa isa't isa, talagang lambingan, 1 month, 2 months, after a year, hanggang si Mrs. ay nanganak na. Pag si Mrs. ay nakapanganak na, ano na ang mangyayari? Ang tatay, kapag 3 ng anak, tatawid sa daan. Ang tatay ay nauna at nagagalit pa. Dalian nyo! Kapag naman uupo ka sa restaurant, sa Jollibee agad, ang nanay ang mag-order at ang tatay ay nakaganyan. At kapag ang nanay ay kumagat na ng ketchup at nalagyan ulit ito, ano ang sabi ng lalaki? Ito ang tissue, punasan mo ang baboy mo. Nawala na ang commitment. Nawala na! Kailangan po sa negosyong ito, huwag iwawala ang commitment. Kung paano kayo nanggigil yung burning desire nyo, kung kayo nagsisimula, huwag pong mawawala. So, ako po may natutunan, kailangan lagi kang nakikisama sa apoy kapag ikaw ay nawawalan ng apoy. Ang ganitong negosyo, believe me, para itong bonfire. Ang bonfire po, kahoy, ganyan, nagliliyab ang lahat. Nagliliyab. Pero ang isang ito, ilagay mo dito, kahit anong baga nito, at kahit nagbabaga pa siya, pag napahiwalay siya sa grupo, mawawalan po ng apoy ang isang ito. Every time na makakaramdam po kayo ng panghihina, pumunta kayo sa opisina. Kapag may mga gathering, makisama kayo. Huwag kayong mawawala. Dahil ang commitment nyo ay papagahin lagi ang inyong sarili. And letter D, discouragement. Huwag kayo madi-discourage every time na nare-reject kayo. Every time na may negative na dumarating sa buhay nyo. Huwag kayo ma-discourage. Huwag mong entertainin ang discouragement. Ituring mo siyang parang kapag naglalakad ka, nakakita ka ng anong gagawin mo? Ah! Huwag mong entertainin. Bakit? Meron bang tao kapag nakakita ng wow, ang cute naman. Wow. Oo nga. So what? Kasi, tayo po ay may damdamin. Kapag dinidiscourage tayo, nangihina rin tayo. Dahil tao lang. So kailangan iwasan natin ang discouragement. Letter E, excitement level. Kailangan excited kayo. Kapag mag-asawa, nag-abroad si Mrs. o nag-abroad si Mr. Kapag 1 week na lang, pabalik ng asawa, di ba excited ka? Sa Saturday, darating na ang aking asawa. Monday pa lang, nag-prepare ka na. Tuesday pa lang, tinitignan mo na yung orasan. Excited ka. At yung feelings na yon ay masarap mong ulit-ulitin. Kapag excited. Kapag alam mo nang sasagutin ka na ng nililigawan, eh di ba excited ka? What if, madam, magkakakotse ko na after a week? Paggising mo pa lang, di ba excited ka na? Siyempre. What if, nagawa na yung blueprint ng bahay mo, at sir, 1 month before, after this day, itatayo na ang bahay mo.
ang mararamdaman mo. Excited ka. So every time na ginagawa niyo po itong negosyo ito, maging excited po kayo. Yung excitement level ay taasan. Huwag kayo makikinig ng mga dyaryo, ng mga TV, manood ng mga negative na bagay. Dahil nakakawala siya ng excitement level ng tao. Maging excited. Kasi kapag excited ka, ang universe ay nakatingin. Ang universe ay babaguhin niya kung ano ang dapat sa'yo kapag excited. Pero kapag ikaw yung tao walang excitement na nararamdaman, hindi ka excited sa mangyayari sa buhay mo, na pagbukas mo pa lang ng umaga-umaga ng radyo, ang gusto mong kanta ay, di ko kayang tanggapin. Yung mga ganon. I'm sorry. Bumabagal ang result kapag ganon. Iwasan niyo po siya. Lagi niyo lang pakinggan ay mga positibong bagay. Dahil hindi makatulong ang negatibong bagay sa excitement. What if? Lahat na nakita niyo picture, after 6 months, ikaw ay pupunta rin. After 1 month, may kotse ka na. Ano kaya ang gagawin mong kilo sa global? Magsisipag ka, tama? When? Ito ay pinakamahalaga. Power dressing. Yayaman din lang, naglabas na kayo ng 7,980. Kinumit nyo na rin ang inyong sarili. Inaayos nyo ang inyong attitude. Naniniwala ka naman sa company. Committed ka sa global. Hindi ka na tinatalaban ng discouragement. At excited ka lagi. Ang baguhin mo ay ito. Power dressing. Mahalaga sa negosyo natin ay ang power dressing. Ano ba yung power dressing? Hindi lamang po ito sa damit. Kapag nagma-market na kayo ng ganito, inom muna ako. Naka-conscious ako dahil may nagbibideo. Yes. Kumusta na, brother? Good luck sa'yo. Yes. Ingatan mo ang video yan. Habang ginagawa mong aim global, isinusumpa ko. Balik-balikan mo lang lahat ng mga sinabi ko. Yes. Ikaw na susunod na magiging Praise God. Yes. Power. Power dressing. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang nanay mo hindi naniniwala sa'yo? Hindi ka ba nagtataka? Bakit yung kapatid mo hindi mo ma-recruit? Hindi ka ba nagtataka? Baka mga tiyuhin mo, mga pinsan mo, mga kapitbahay mo, hindi mo ma-recruit. Ha? Bantayan ang power dressing. Baka naman power na power ka lang. Eh, ang damit mo, hindi mo binabago. Baka naman pumunta ka sa kaibigan mo, amoy putok ka pa. Baka naman kumakausap ka ng tao, bad breath ka pa. Ang power dressing po ay hindi lamang sa damit. Mahalaga sa negosyo ito, ayusin ang pagdadamit. At higit sa lahat, tandaan nyo, hindi mahalaga ang mahalang damit mo. Ang mahalaga ay malinis, formal at maayos. At mag-invest po kayo sa sapatos. Sapatos! Kapag ginagawa nyo ng negosyo nito, make sure maganda ang sapatos mo. Baka discuss ka ng discuss. Yung sapatos mo ay kumana na. Ha? Maganda po ang sapatos sa iyo, medyo tilos,
sapatos mo nga. Contradiction sa sinasabi mo, tama ba? So, good news, baguhin ang power dressing. At itong tanong, bakit nga yung mga kamag-anak mo hindi mo ma-recruit? Lalo na yung mga kasama mo talaga sa bahay. Maniniwala ba ang iyong nanay na pagdarating ka sa bahay niyo, power na power ka? Aalis ako, nanay. Power! Ayaman ako, nanay! Pero, ang nanay mo ang naglalaban ng brief mo. At tuwing lalaban ng nanay mo, ng kapatid mo, o ng asawa mo ang iyong brief, ay bili mo lamang sa palengke na maluwag na ang garter. Ano ang iisipin nila? Talagang itong ating anak ay power na power, ang brief ay hindi mapalitan. Kailangan power dressing. Ang una niyo pong i-goal ay ayusin ang inyong sarili. Panlabas. Dahil kung ang tinitingnan ng tao, panlabas. Every week, kailangan pinababago sa sarili mo. The moment nagbayad ka ng 7,980, may paprojectin ka na agad sa sarili mo. Kung ikaw yung babae na kailanman hindi pa nakakapag-reband, na talaga namang puro lisa, puro puto pa yung goal. Lasunin mo. Para mamatay ang mga puto. Tapos mag-reband. Pagkatapos mo mag-reband, lahat na kaibigan may pupuntahan mo. Believe me, may effect mo siya. Maganyan-ganyan ka pa. Anong iisipin nila? Aba, kumikita. Bumili ka agad ng isang dosenang brief na mamahalin. Yung mga jockey, itapon mo lahat ng mga brief mo ng mga pangit. Pag naglaban na nanay mo, abang anak ko, kumita na nga sa envelope. Yung mga sapatos mo na bulok na, palitan mo unti-unti. Power dress. Kapag ang cellphone mo ay Nokia, at may rubber band pa, sinabi mo maitapon na yan. Kung may beeper pa, ilagay mo na sa basurahan. Bakit ko ito sinasabi sa iyo? Mahalaga po sa maliliit na bagay, nakikita ng ating kapwa na may pagbabago at may nangyari simula nang sumali tayo sa Igno. Kapag wala ka nakikita ang pagbabago, I'm sorry. Kung ikaw ay upline, power na power ka. Wala nakikita ang pagbabago sa iyo ng downline mo, hindi sila mapapower sa iyo. Kapag ikaw ay downline, nagpapapower ka, wala naman nakikita sa iyo ang upline mo. Hindi siya mapapower sa iyo. Ang tunay na power, unti-unti, every week, binabago ang sarili. Kapag hindi ka nakapagpagupit, hindi ka nakapag-gel, please lang, magpagupit ka at bumili ka naman ng gel every time na harap sa taas. Anong susunod? Pag maganda na ang brief, maganda na ang pantalon, maayos na ang sapatos, yan. Susunod, laptop. Baguhin ang laptop na dala, mag-invest dahil negosyo natin. Kasama po yun sa power dressing. Well, ma-perfect nyo lang to. Good news. Naniwala kayo sa akin, after 2 weeks, marami ang paying slip. Ang networking po, umiikot lang talaga siya sa 5 bagay. Yung tinatawag na 5 fingers. Lahat na nagbayad ng 7,980, kailangan alam nyo kung paano i-discuss ang 5 fingers. Kapag may bumili na po ng package sa BCO o nakita mong bagong member, obligasyon na nag-invite o nag-recruit, na 5 fingers siya. Huwag na huwag kalimutan
fingers na. Alright. Ang 5 fingers po, madali nyo matandaan, ito sa ibang NTO, ginagamit na nila ng tinatawag na skills. Okay. So ako, strategy ko, gawin siyang 5 fingers. 5 mga daliri. Ibukha ang daliri. 5. Number 1, prospect list. Mahalaga po may prospect list tayo dito. Hindi pwede na puro sa cellphone lang. Hindi rin pwede nasa isip lang. Kailangan isulat. Ang prospect list po kailangan nahati sa 3. Letter A. Ito yung mga kilala mo na may pera, positibong tao, at ang tawag dyan ay may tiwala sa iyo at kalad-karin. Meron tayong mga kaibigan na kalad-karin, tama ba? Di ba sasabihin mo ganito, umatin ka ng seminar, magdala ka ng 8,000, at sasali na tayo sa global. Huwag ka na magtanong. Oo, punta na yun. Ang tawag doon ay kalad-karin. Letter B. Ito naman yung mga taong magsasabi sa'yo, sasali ako dyan kapag may cheque ka na. Pag may kinikita ka na. Letter C. Ito yung mga taong walang kwenta. Sasali lamang ako dyan kapag may kotse ka at may bahay at mayamang-mayamang ka. Ang uunahin ko ay ito. Bakit? Kapag sumali sila, may kita ka na pwede mo nang ipakita kay B. Marirecruit mo rin siya. Kapag na-recruit mo na siya, may kotse ka na. Pwede mo nang balikan si C. At lahat kayo. At member mo na silang lahat. May technique sa prospect list. Balapakan nyo na. Balapakan nyo. Ang prospect list po, kailangan, pag ginagawa nyo na ito, spiral technique. Ano po yung spiral technique? Ang spiral technique, simulan mo yung mga kapitbahay mo na rekrutin. Yan lang. Diyan lang muna. Huwag patalon-talon. Meron kasi sumali. Apply, puntahan natin, taga Baguio. Apply, puntahan natin, taga Davao. Apply, puntahan natin, taga Zamboanga. Apply, puntahan natin, taga Singapore. Pag patalon-talon ka mag-network sa prospect list mo, wala kang priority, mahirapan ka dito. Kasi kapag bago ka, siyempre kukunti pa ang pera mo. Hindi pa ganun ka haba ang iyong pisik para makipaglaban at magpunta na iba't ibang bansa. So unahin niyo po mga nasa paligid. Second, invitation. Mag-invite. Anong gagawin mo sa prospect list mo? Pag sinulat mo na, imbitahan. I-text. Baka kasi ang gawin nyo, naglagay ka na ng prospect list. Ang pangarap namin at least, 10 hanggang 20, bago matapos ang taon ito, hanggang 100 pa, kayo ay milyonaryo na ng AIM Global. So, sana po makipagkaisa. Hindi po namin ito kayang gawin na mag-isa. Hindi nyo ito kayang gawin na mag-isa. Pagtulungan natin. Well, after ng invitation, pero before sa invitation, tanda niyo po, sa pag-invite, huwag na huwag magdi-discuss. Huwag na huwag mong sasagutin ang kakulitan ng iyong iniimbitahan. May mga sungat, nag-invite. Sabi agad, Mari, maganda ang company namin.
invited kita. Ano yung company? AIM Global. Ano yung AIM Global? May product na ganito. At Mari, ano ba talaga yun? Sige Mari, para maintindihan mo, kumuha ka ng ballpen at papel. Kumuha ka na. Mag-drawing ka ng bilog. Mari, nakapag-drawing ka ng bilog. Mag-drawing ka ng dalawang line pababa. Mari, meron ng dalawang line pababa. Mari, ano pa ang gagawin? Mag-drawing ka ng dalawang bilog sa ilalim. Ano sasabihin ako? Mari, gusto ko yan. Baka pagdating dito, siya ba yung handa? Well, kaya nga ang salitang invitation ay pag-i-invite. Huwag mong bibigyan ng idea kung anong meron sa company. Kuhanan mo lang ng date and time. Tapos na. Kapag nakuha mo ng commitment niya, period. Ibaba ang phone, tigilan ang pagte-text. Magkita na lang tayo kung kailan may OPP. Number 3, presentation. After may imbitahan, kailangan i-present ang company. Kailangan, kapag nag-present, kabisado mo ang company mo. Kapag nag-present, kailangan detail. May tatlong uri ng presentation. Number 1, one-on-one. Number 2, table presentation. Apat na nakikinig, ikaw ay naging isa. Meron namang big OPP. Well, alamin mo ngayon, alin ang mas effective ka. Kapag effective ka sa one-on-one, karirin mo muna. Kapag effective ka sa mas maraming tao, mas karirin mo. Sa presentation, kailangan maliwanag. Kailangan kabisahin nyo. Ano ba ang produkto na Inglo? Kailangan kahit pikit. Alam mo kung paano i-present. Pag hawak pala ng C24/7, alam mo na kung anong babanggitin ng Inglo. Sa presentation po nagkakatalo. Huwag kayo magkakamali sa presentation. Sa presentation, kapag product lang. Kapag marketing lang. Huwag mong paghahaluin. Kasi maguguluhan po ang ating prospect kapag pinaghalo siya. Meron nagpe-present, product ngayon, mamaya konti may marketing, mamaya konti may product ulit. Hindi siya maganda tingnan. So, i-straighten ko na po kayo. Kapag ikaw ay 1 week, 2 weeks na, 1 month na sa AIM Global, at hindi ka marunong mag-present kahit one-on-one, I'm sorry, mag-isip po kayo. Malayo ka pa sa pagyaman. Kailangan nagpa-practice. Ako, kahit paikot-ikutin niyo po, kabisado ko ang products natin. Umaga pa lang, pinagpa-practice ako. C24/7. It has 29 vitamins and minerals, 12 fruits, 12 vegetables, 12 muscle, 14 green food and spirulina, anti-aging. Palapakan nyo naman. Ano-ano mga prutas na nilagay dyan? Plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, cherry, apricot, papaya, orange, grape, pineapple. Ano-ano mga gulay na tinatay? Broccoli, cauliflower, beets, carrots, cabbage, garlic, asparagus, basil, wheatgrass, spinach, kale, parsley. Ano-ano mga mushroom? Chuli. Ano chuli ba yan? Chuling. Chuling, yan. Tsaga. Agarik. Presentation. Number 4.
Hindi. Sobrang puyat ko po kagabi. Tapos kanina, ang dami pa pinuntahan. Pwede kayo mainit na tubig. Yes. Parang nagdidigal kasi ako. Hindi makabuelta eh. Chumi. Cut muna, cut. Kaya mainit na tubig. Parang ano kasi, iba yung aking naramdaman. Iba, brother. Iba. Bakit? Yan. Ayun muna. Ay, alam nyo ba kung paano ako nakarating dito sa Silay, sa Bacolod? Yan. Kasi maano yung throat ko eh. Alam nyo ba, kahapon, kwenta ko muna bago tuloy. Kahapon, 9:30 ang flight ko. Na-delay ng aeroplano. Naging 10:30. Malupit. Boarding na kami. Pinababa. Kasi ang aeroplano, amoy gas. Pull out. 12:30 ng tanghali, pinabalik sa aeroplano. Alauna, lumipat. Mga 2:10, 2:15, nakarating ng airport na sila. Ang malupit, alas 4 kami nakalabas ng loob ng aeroplano. Dahil hindi nagbubukas ang aeroplano. Nakalak. First time po nangyari sa buhay ko na nag-lock ng aeroplano. Pwede palang mangyari yun. Naisip ko lang, pag nagkasunog pala sa loob ng aeroplano, patay kami lahat. Actually, kahapon po, sa loob ng aeroplano nagkakagulo na. Yung mga matatanda, tense na po sila. Kasi sobrang gutom, hindi makalabas. Ang piloto nag-a-announce, in 3 minutes, may darating na. In 1 hour, wala pa rin dumating. Kasi yung hinahanap ay yung ground. May power daw sa ilalim, sa ground. Hindi mabuksan. Natuloy din po nabuksan. Kaya yung nag-organize po ng Bacolod, pagsundo sa akin, halos 10 minutes lang, nasa venue na ako. At nag-discuss na ako ng ganito. And salamat sa Diyos, buhay ako, nakaharap ko dito. Yes. Hindi. May purpose ng Diyos kung bakit ako nandito. Anytime, pwede palang mamatay ang tao. Anytime, isa sa atin ay pwede mawala agad. So, pagbutihin natin ang ating buhay. Well, tuloy ko lang. ABC rule. Ang ABC rule po, mahalaga ito sa negosyo natin. Na kapag katapos ng negosyo, at pagkatapos ng presentation, ipapakausap mo ang mga tao, mga invite mo. Meron pong batas sa ABC rule at meron pong language. Ang A, advisor. Ang B, bridge. Ang C ay client. Kapag ang ginawa ng bridge ay magaling, ang nag-invite, automatic, sasali ang tinibitahan. Kailangan po ng 3 tao. Pwede po ang mag-volunteer. Ikaw, saka, yun naka-green. Hindi kayo ito. Yes. Nagtitikal talaga ako, grabe. Parang ano yung sipon ko. Paano po yung ABC rule? Dito ka, brother. Imagine niyo po, yan, upo ako ang director. Na, imagine niyo, kita, harap kayo. Yes. Siya ay upline. Oh, yeah. Siya Na, ay imagine niyo siya ay may 4 na kotse. Wow. Mansyon ang bahay. Ang dami lupain. Umiikot buong mundo. Ito ang bridge. Yes. Yun ang invite. Ikaw ang bridge. Ikaw ang invite. Gusto kong
Sabihin ito. Kung ano ang dapat niya sabihin bago ko sabihin. Kung ano ang dapat. Magdrama kayong tatlo. Okay? Subukan natin mga taga-silay. Ikaw ay bridge. Ikaw ay client. Invite ka. Ikaw ay Apply. Oo. Ikaw ay Mayaman. dapat ang sasakyan, mansyon ng bahay, may mga lupain. Yan, laging umikot, iba't ibang bansa. Ano ang gagawin mo after ng presentation? Ano ang sasabihin mo? Bridge. Sige, texting. May kinig muna ako. Bro, i-introduce kita sa upline ko. Siya yung nagturo sa akin paano gawin yung negosyo na to. At ang maganda dito, kasi same age lang natin siya. Pero i-share niya kung bakit siya naging ganito. Na imagine bro, 4 lang sa kanya. May maganda siyang bahay, mansion bro. Pero same age lang natin. So, tignan natin kung paano niya nagawa yun. So, i-share niya sa'yo. Meron siyang meron pa siyang merong Okay, game. may farm siya, tapos ang dami ng pera sa short period of time. So, paano niya nagawa yun? So, i-share natin yun. So, apply, tatawagin ko muna siya. Ready na po yung prospect. Ito pala yung apply ko for ng period of time, nag-train niya po ako. So, ito rin yung gagawin ko sa'yo after ng presentation. Ano ang sasabihin mo? Apply. 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 Yeah. Sige, harap ka, harap. Hindi, sige, practice lang. Sige, palapakan niyo naman! Yes! Harap ka sa kanila habang kinakos. Tandaan mo, ikaw ay may 4 na sasakyan. Ginakuha ko lang ito dahil sa iyong global. Iyo. Ganun lang. Magpepeyin hindi! Ano pa? Sige dali. Ginakuha ko lang ito dahil sa iyong global. Kasi nagpursige ako dahil sa iyong global. Ginawa ko ang lahat para makuha ko yung aking ambition. Yun lang. Okay. Palapakan niyo naman siya. Yes! Dali. Ganito ang ginagawa. Kailangan maliwanag pong ABC rules. Tandaan nyo, may language po tayo. Para safe ang negosyo natin. Para isa ang sinasabi natin. Kailangan ang bridge ay magaling. Kung ang bridge ay ganon, pwede bang mabalik siya? Yes. Pwede, di ba? Yes. Kung ang advisor ay ganon, mapepein ka. Dito ka muna, brother. Puka ulit. Sino ang pwede mag-volunteer na apply na magaling mag-advise? Turner. Yes! Ano ang sasabihin mo? Woo! Ay! Alright. Repeat. Ito kaya natin Fix is the ginagawa fix. para sa inyong mga baguhan. Kasi minsan hindi mo alam kung ano ba talaga sasabihin kapag may invite ka. Tama ba ako? Yes. Tira bahala ka eh. So may gagawin tayo. Ready? Action. Bro, Teka muna. Nakinig na ng seminar, product, lahat. Sige, ano nang gagawin? So, bro, i-introduce ko sa'yo yung upline ko. Siya yung nag-train sa akin nang nagsimula ako sa ganitong negosyo. Yung maganda dito, kasi same age lang natin siya. Pero sa tingin mo, same age lang natin, pero naging ganito na naging mayaman, may 4 bro na kotse. So, imagine, the same age natin, may kotse na ngayon. So, ano pa, may ganang bahay, also meron siyang farm, at marami talagang pera. Bro, imagine talaga, same age na natin, pero ganito ng kayaman. So, i-share natin yun. So, apply. So, ready na yung natin, yung prospect natin. Yeah. So, bro, kamusta? Si Earl pala, no?
So, bro, kamusta naman yung negosyo? Ano yung pinaka-nagustuhan mo sa business na? So, basing kay ano no, kay John Michael no. So si John Michael magaling na leader to, ha? So kung anong sasabihin niya, tinuro ko din sa kanya. Tapos bro, dito sa sa business natin, yung ginagawa lang natin is duplication lang or magiging mas madali yung negosyo kapag tayo mismo nakikinig sa may resulta na. Tapos nung una kasi galing din kami sa wala eh. So, kung anong pagdadaanan mo, nadaanan din namin. So, be sure na pag, like example kung anong madadaanan mo, pag mag-join ka na, mag-start ka na ng business, ipaalam mo sa amin para ma-coach ka namin. Okay? So, Yes. bago ka magsimula, may mga tanong ka ba? Yes! Power! Oo, teka muna. Ito po yung mga tama yung ginawa nila. Pero para po mas organize, kapag ikaw ay baguhan, kabisahin niyo po kung sino yung mga upline, kung sino yung kumikita ng mga malalaki na. Ang dapat na talaga sasabihin niya ganito lang, may clip. Di ba, invite to? Ako muna. Hanggat maaari, maglalabas sa bibig mo yung upline. Kapag baguhan. Kasi hindi siya business traditional. Alam na agad na networking. Anong sasabihin? Ganito po talaga yung tamang mana. Brother, thank you sa pagbigay mo ng time na samahan ako para pakinggan yung aking negosyo. Meron akong papakausap sa'yo. Ito ay business partner ko. Yung tao may nakagreen. Grabe yun. Dapat ang sasakyan niya. Tsaka, sa bansa na nakarating. At higit sa lahat, ang dami niyang pinayaman. Kapag lumapit tayo, kamayan mo agad. Ibulsa mo. So, lapitan natin. Yun. Ano talaga ang dapat sabihin ni Bridge? Kapag narinig niya, kailangan nilalabas sa bibig niya ang upload. Ang dapat na marinig, partner. Kapag naman hindi narinig, pwede naman yung upline. Up. Pero hindi narinig. So kapag dinig, partner, ang may-invite ako, nakapakinig na ng product, saka ng marketing plan. Pa-A naman. Tandaan niyo yung salitang pa-A. Pa-A. Pa-A po. Kasi mahalaga, tandaan niyo may sariling language sa networking. Alam niya ang gagawin kapag narinig ka sa salitang pa-A. Kasi yung iba sablay. Sablay mo talaga eh. Hindi mo nagpe-pay lalo na pag high profile. Balik. Kaya mo yung ibang ginagawa, ganito ha. Diyan ka lang malapit. Thank you sa nakikinig mo kanina. May upline ako. Malupit yan. Mapakausap kita. Tara. Upline. May invite ako. Padurog nga. Pa-mindset nga. Negative eh. Anong maiisip niya? Kapag gano'n ang lumalabas sa bibig ng Bridge, hindi ba negative? Ba't naman ako dudurugin? Ako yung nakinig lamang ng product, parang pambira, dudurugin ako dito. Bakit naman ako imam mindset? Ano naman meron? So, hindi yung maganda. Ito po mga tip. Kapag lumapit mo sa upline, bago lumapit sa kanya, kailangan baliw na ito. Paano mo babaluin? Lahat ng resulta niya sasabihin mo. At huwag mong baliktad. Ang iba kasi baliktad. Ang gagawin, ang babaluin ay ito. Upline. May invite ako. Terror yan. Lawyer. Mag-ingat mo sabihin mo. Hindi na siya makakapagsalita ng maganda. Tama ba? Hindi na makakapag-power eh. Dinurog na. Ano ang sasabihin ngayon ni upline? Ano sasabihin? Ito po yung tama. Kakamayan muna. Brad, thank you for coming.
ba? Huwag agad babanat si upline. Kasi baka banat. Thank you for coming. Ay, alam mo sir, ako nagkakotse dito. Grabe ako nagkaroon ng bago. Diniwan ko lang. Grabe na yung talaga. Sir, eh. Gumagano kasi iba upline eh. Hindi yung tama. Kailangan, tanongin mo muna yun. Invite. May katanungan pa po ba kayo? Kapag sumagot siya, wala na sa kababanat sa upline. Okay? Kapag walang katanungan, sir, ako po si ganito, ganito po nangyari sa buhay ko. Okay po ba yun? Yes. Gagawin ulit natin. Pero, tandaan niyo po, lahat ng distributor ay bridge. Kayo po lahat ay bridge. Kailangan magaling mo kayo sa ganito. Ang networking po, hindi kaya yaman kapag mag-isa ka. Kailangan may kakampi ka talaga. At ang gagawin ni Bridge, kapag high profile, sasabihan niya ito. Medyo yung invite ko ay mayaman. So, alam mo na kung paano atakihin. Kasi baka hindi na-inform. Baka hindi bumanat. Sir, alam nyo, ako po yung nakabili ng motor. Nakabili ako ng kotse dito. Eh, nakapirali pala. So, kawawa, di ba? Puro ito, tama. Nagyayabang, yung pala naman ikakainin niya. So, again, ulitin ko ha. Kahit kaibigan yung personal, ituring mong parang bago lang kayo. Huwag over familiarity. Kailangan may respeto sa imbitahan mo. Remember, maglalabas ko ng 7980. Kailangan respetuhin mo siya. Brother, tapos na ang product presentation, tapos ang seminar, meron akong napakausap sa'yo. Yung business partner ko. Tapos sa sakit, at napakayaman. Kapag lumapit tayo, kamayan mo ako. At isuot ang kamay sa bulsa. Okay, panglambos. Partner, may invite po ako. Ito po nakapakinig na ng product demonstration at ng marketing plan. Pa-A naman po. Ano sasabihin mo? So, bro, may katanungan na naman. Wala po. Kapag sinabing wala na po, ratratin niya na. Kapag sinabing meron pa po, sagutin niya. So critical lot. What if ang katanungan niya hindi nito alam? Objection. Kaya nga po critical. Marami ko kayo naimbitahan, bakit hindi sumali? Hindi mo na ayos ang bridging. Hindi tama nagawa mo. Sayang po, mahirap mag-invite. Kaya dapat, as distributor, alamin mo kung ano ba talaga ang aim global. Para lahat ng katanungan niya ay masagot mo. When? Ulitin natin. Ay, ganito po, excuse me ha. Ako'y si Arnas ihi-ihi na. Ihi muna ako habang sila nagdadrama. Kayo ang ano ha. Pigil nyo yan. Sarap. Yeah. Bro, may mga tanong ka pa ba? Additional sa hindi mo kalunan? So, may pakilala sa ako sa'yo. Ito ay mentor ko or business partner ko. Nakita mo yung review mo. Yan pala yung siya yung nag-mentor. Siya nagturo sa akin na kasi nakakaga na yan meron siya farm na maraming pera kahit na nasa Malaysia. So, nakapamayan kami tayo kasi bigati ka. So bro, naraya dito. Kabala na yung mag-aral. Paikot nakatapos ngayon ng OPP graduate. Yan, high standard yan.
Sandal. Alam mo yun. Yeah. Bro, Sige. friend mo si partner. Paano? Bro, kamusta? Kamusta? May katanungan ka ba? So, nagsimula pala ako sa sa In Global. Dating walang malati. Pero ngayon, may apat na sasakyan, may mga lupa na. Dahil sa In Global nanggaling. Okay? So, pag may mga may mga tanong ka, pwede mong tanong. Okay? Palapakan nyo naman! Well, pagkatapos po ng lahat, tapos na na-apply, di ba? Ito ang maraming hindi ginagawa ng iba, kaya hindi nakakapagpapain. Ang dapat nalalabas sa bibig nito, ganito. Brother, nakausap na natin lahat. Walang duda, may mga result. Kailan ka sasali? Ngayon o ngayon na? Kung ikaw ay may ATM, samahan na kita. Mag-withdraw tayo. Kung may pera ka sa bahay, samahan na rin kita. At kunin na para may bili na kita. Kailangan po masabi niyo sa salita. Kasi kapag hindi, matatagalan po bago mag-pay. So again, thank you very much sa inyo. Okay, and number 5. Follow up. Kailangan i-follow up. Yan. Okay, sa pagpa-follow up po, 48 hours rules. Ayan, siguro ang aircon ang umano sa akin, ano? Hindi nagbara ang ilong ko eh. Ganito po, mahalaga ay pinapollow up ang lahat ng mga prospect. Paano ipapollow up? Yung text brigade po ay sort of follow up. Pwede, kahit di siya kasali, pwede nyo na pong i-follow up by texting. 48 hours rules. Kasi ang tao, kapag nakapakinig ng ating negosyo, within 48 hours, siya po ibalik na ulit. Well, yan lang po ang 5 fingers. Kailangan may prospect list ka. Mag-invite, mag-present, may visa rules, and follow up. Well, kapag ikaw ay 1 week na, uulitin ko, at hindi mo alam ito, mahirapan ka mag-duplicate. Kailangan po, the moment nag-buy ka ng 7 and 18, alam mo kung paano i-discuss ito. Tingnan nyo mabuti. What if ikaw ay upline? Lahat ng downline mo, buong organization, may prospect list. Ang gagaling mag-invite, ang gagaling mag-present. Alam na alam ang ABC rule. Alam na ang mag-follow up. Sabog ang grupo, hindi. What if hindi mo alam ito lahat? Ikaw mismo hindi mo alam. Sasabog ang grupo mo, hindi. Hindi. So, mahalaga kabisahin. So, basta po, meron kayo napapayin. Huwag kayo lalabas ng office na hindi nyo nadidiscuss to. Kailangan may typewriting ka. Bago ka lumabas, kasi ikaw yung nagbayad ka ng 7 and 18, ipa 5 fingers muna kita. Umupo ka. Huwag na huwag kalimutan ng 5. Delikado. Sulat. Kapag may sulat na, ano sasabihin mo? Kailangan alam mo rin ito i-discuss. Pag may sumali sa'yo, ito rin i-discuss mo kaagad-agad. Huwag nyo na hintay na may MDO pa. Huwag nyo hintayin na may magte-training pa. Dapat ikaw mismo, alam mo kung anong ginagawa dito. Wala pa kanila. Well, alin kaya ang pinakamahalaga dito? Sa tingin nyo lang. Actually, lahat siya ay mahalaga. Pero meron akong downline na napakalupit, hindi magaling mag-speaker. Pero ang daming invite, ang dami na mapapayin. Ano yung strength niya? Sino may OPP guide dito? Patingin. OPP guide. Yung gano'n. Dito. Yan. Para talaga ilong ko, nakakainis. May downline po ako. You know? May downline ako. Engineer. Si Kuya Mel. Pakinggan niyo mabuti ito kasi baka makarelate kayo. Dahil
engineer, hindi magaling magsalita. Dahan-dahan magsalita. At higit sa lahat, bullets ang sinasabi. Sa araw ako in-invite ako. Mike, may kakausapin tayo. Magkita tayo sa Petron, Calamba, Laguna. Sige kuya. Ako'y galing Tiao. Magkita tayo, alas 3. Nagkita. Dahil ako'y pagod, dahil ako'y malayong pagdadrive, sabi ko kay Kuya Mel, ikaw muna ang mag-discuss. Ako na lamang ang magko-close. Ganito po ang ginawang presentation. Umupo. Nasa may Petron. Ang kausap ay isa lang. Engineer din. Ang banat ay ganito. Pakinggan niyo mabuti. This is our company. Alliance in Motion Global. Yan ang mga may-ari. Doktor yan. Ang presidente. Ayan ang mga awards. Marami. Yan ang aming supplier. Nature's Way. Sa Amerika yan. Ayan, si Dean Morris, yung formulator. Sabi ng World Health Organization, kain ka 5 prutas, 5 gulay, para hindi ka mag-aslit. May product kami, C24/7. May 12 kabutihan. 12 gulay. 12 prutas. At marami pa iba. Bahay ko. Ay, ganito po talaga. Madaling matunaw. Kasi gulay ang pinabalot. Nanotechnology yan. Nano, maliit. Nano. Kaya na mga napapagaling. Second, complete. Para din yan doon. Kaya lang pag buntis, yan ang kapatira mo. Kaya talaga work. Yan. Yan papahaba ng buhay. Yan colitus. Patanggal ng cholesterol. Ayan, C24 Ana. Slim and trim. Payat ka. Ayan, si Aramina. Puti ka. Ayan, patanggal na wrinkles. Ayan, kape. Hindi ko rin discuss kayo. Nagkakape ka naman. Pinso ko sa anak mo. Ayan, toothpaste. Maganda yan. Ayan, may juice pa. So, sali ka dito. Bayad ka ng 7,980. Ayan ang kapalit. Balo. Basahin mo. Mga 30 seconds. Tumigil eh. Nagtanong pa. Naintindihan mo ba? Engineer. Sabi na niya, so paano tayo kikita? Benta ka ng product. Yan, tubo mo, 300, isang box. Tapos mag-recruit ka, 500. Tapos pag nag-pair, pares-pares, 1,500. Sabihan mo recruit. Unilevel pa, pag bibili ng product, may income. Tsaka may position dito. Ayan, silver, gold, global. Mag 7X ka. Maganda to. Mas malaki kita. Alam mo nga ba nakikinig ako? Sabi ko, Diyos ko, magpipayin ka na. Duda ko talaga ako eh. Duda ako. Pero ito malupit. After 2 days, nakita ko sa opisina ng 7X na. Anong meron si Kuya Mel na wala ang iba? Nagtataka po ako. Alam mo kung saan siya magaling? Dito po nagkakatalong lahat sa follow-up. Walang kwenta
ka nag-follow up. Sinubukan ko si Kuya Mel. Ang downline ko pong ito, Millionaires Club na, Global Ambassador, may sasakyan na, at mayaman ako. Hindi magaling magsalita. Ibig sabihin, hindi pagalingan magsalita ang networking. Aalamin mo kung ano ang strength mo. Siya ay sa follow-up. Magaling po talaga mag-follow-up. May invite na babae. Yung inibitahan, umuwi na. Pagka-uwi po, tinext. Text niyo po ako pag nasa bahay na kayo. Makulit si Kuya Mel. Ang sabi, kailan ka magpipain? Ang sagot ng babae, K. Ano po yung K? Kulot, kupal, ano ba yan? Sabi ni Kuya Mel, sabi nung tao, K, magbabayad na ako kapag nabenta na ang baboy. Sinave ang text na reply na yun. After 2 weeks, nabalitaan niyang nabenta nga ang baboy. Kaya ang ginawa ni Kuya Mel, kinorward ang text. Di ba ito yung text niyo 2 weeks ago? Di po ba nabenta na ang baboy? Ay, oo nga, pumunta ka na at magbabayad na ako. Yes. Nag-pay ng tao. What is my point? Kahit ikaw ay baguhan, tumodo ka na ng pag-explain. At may tip ako. Kapag bago ka, unahin mong kausapin ang mga kaibigan mong negative. Huwag mong iiwasan. Discussan. Dahil negative, alam mo naman ang sasabihin bandang huli. Hindi naman maganda yan. Anong isasagot mo? Huwag ka mag-alala. Pinagpa-practicean na kita. Yes. Malay mo, kaka-practice nyo, mag-pay-in pa. Tama ba? Well, may pasensya na kayo, parado ilang po eh. Parang nahirapan po ako ituloy-tuloy ang aking sasalita. Pero kaya ko naman. Tapos na po ang NDO. Yan lang po talaga yan. Pero, bago tayo umuwi, gusto kong bigyan ng diin. Why? Bakit mo ito gagawin? Sa lahat ng mga nakikinig dito na seryoso sa Global, ang tanongin nyo, Why? okay lang ba nakaupo ako? Yes. Kung gusto ko isinga, hindi ko maisinga. Ewan ko ba? Tinamaan ako ng Yan o. Well, ganito lang. 6 years ago, tandang-tanda ko po yung moment na naimbitahan ako. Kung tinignan ko po kung yung nag-invite sa akin, hindi ako tutuloy. Dahil una, rank and file ko lang. Utusan ko lang siya. Higit sa lahat, nangungutang lang sa akin. Sobrang hirap po nila. Si Richard Ragas ay taga Palanggi Central. Alam niyo kung gaano siya kahirap. Ang bahay po nila kukulang. Binagyo. Gumanito ang bahay. Nilagyan na lang tukod. Kaya hindi natuloy. Months na lumipas. Nagkaroon na ng ana yung tukod. May naglalaro ng bola. Tinamaan.
automatic, Sak. sakto, wasak. Lumipas ang ilang weeks. Hirap talagang salita eh. Hindi pa rin napagawa ang bahay. Pero ngayon, ang upline ko, naka-condominium na sa Mall of Asia. Ngayon, ang aking upline, hindi. Aray ko. Ngayon po ang aking upline, hanggang third floor na po ang bahay. Palapakan nila. Ngayon po ang aking upline, pabalik-balik ng Amerika. Ngayon po ang aking upline, may sarili na sasakyan. Salamat sa Diyos, naniwala po ko sa Global. Dahil 6 years ago, nagdesisyon po ako, bakit ko kailangan itong gawin? Ayan, I'm sorry po ah. Unang-una po, yung ayan, Diyos ko. Sensya na kayo. Hindi ako makatodo eh. Hirap kong salita pagka-barado lang. Nako-conscious pa ako. Kasi may may camera. Uy, i-edit niya. Ganito. Nasaan na? Sa tauhan. Alam nyo, nung ginawa ko ito dahil sa parents ko, huwag na po yung mga coaching na bili ko. Huwag na po yung mga lupang meron ako. Huwag na yung negosyo na meron ako. Huwag na po yung mga pictures na nakita nyo. Ang pinakagusto ko nangyari sa buhay ko, alam nyo paano? Nung nabago po ang tawag sa nanay ko sa barangay namin. Mula akong maliit ako hanggang lumaki. Ang tawag sa nanay ko sa barangay namin ni Aling Linda. Pero ngayon, wala na akong tumatawag na Aling Linda sa nanay ko. Lahat po ay Doña Linda. Dahil lumaman ako, isa lang ibig sabihin, ang success po na binigay ng Global sa akin, pati parents ko, nadala ko. Alam niyo sa sitwasyon ko po ngayon, palagay ko lang, ang pinakamasaya ay nanay ko. Dahil lumaman ako, sa maikling panahon, narating ko po ang early retirement. Hindi ko na kailangan magtrabaho. Yung condo na binili ko, alam nyo, pinaupahan ko lang siya. 35,000 per month. Parang 5 empleyado sa probinsya ang katumbas ko. Well, sa buhay ko po nung nangyari sa Global, lumaman ako. Walang restaurant sa Tagaytay na hindi namin nakainan ng nanay at tatay ko. Tinitreat ko po sila every week. Wala akong pakialam kung 2,000 per plate yan kumpara sa nanay at tatay ko. Ito na po yung time na pagbawi ko sa kanila. Kaya ginawa ko ngayong Global, tip ko lang lalo sa mga kabataan na ikinig dito. Nung ako ay high school, nung ako ay college, lagi ko pong tinitingnan na aking palad. Ang panalangin ko ganito, Panginoon, ibigay niyo po ang kapangyarihan sa mga palad ko na yumaman ako. Kasi pag yumaman ako, pasayahin ko ng todo ang parents ko. And good news, binigay po ng Diyos ang iyong Global sa akin. At yumaman na ako. Sa estado po ng buhay ko ngayon, masaya dahil narating kong mataas. Isa lang po na patunayan ko, kung sino pala yung pinakamapera sa family, sa pamilya, siya po yung decision maker. Hindi yung pinag-uusapan kung bata o matanda. Ang pinag-uusapan kung may pera ka. Wala pong pakialam kung ikaw ay high school graduate lang. Wala pong pakialam kung ikaw ay 18 years old lang. Ang malaga, may result ka. 4.5 years ago, ang lolo ko po ay nagkasakit. Tumawag ang tita ko. Michael, ang lolo mo 50-50. Alam mo naging sagot ko? Sige po. Dalhin sa pinakamahal na ospital, sagot ko. What if kaya ako'y nasa SM lang? Ang tita ko'y tatawag sa akin. Michael, ang lolo mo 50-50. Ano maging sagot ko? May mag-desisyon kayo. Kayo naman mga anak.
Ako ay apo lamang. Iba magdesisyon na may pera. Ang hirap magsalita. Parang talaga. Well, alam niyo po, every week, naging passion ko na. Tinitreat ko lagi yung parents ko. Para po kayo lalo makarelate sa akin. Kami po ay 5 magkakapatid. Itong isa patay na. 4 na lang kami. Itong isa ate ko. 3 ng anak. Itong isa, 2 ng anak, si Sophie. Itong isa, may isa rin anak. Ako na lang binata. Kaya, ako na lang po naiiwan sa bahay namin. Lagi ko kasama nanay at tatay ko. Minsan, pinagtripat ko nanay at tatay ko. Sinisigawan ko. Sabi ko, nay, tay, labas kayo at may pupuntahan tayo. Tinreat ko po sila sa Roas Boulevard. Yun po'y puro restaurant. After ko pong kumain sila, after namin kumain, dinala ko po sa Star City at pinasakay ko sa mga gumaganyan. Ang reaksyon ng nanay ko, ang tatay ko, ako naman, nagbibidyo. Masaya po, kasi yung mga bagay na yung nagawa ko dahil sa Global. Palapakan niyo naman. Hindi ko po ito kinikwento para ipagyabang sa inyo na gano'n na nagagawa ko sa parents ko. Pero totoo, hindi ko magagawa lahat ng yun kung wala talaga akong pera. Alam niyo kung ba't ganun ngayon ang relationship ko sa aking nanay-tatay? Kasi sila ay matatanda na. Every time na sinisipong po ang tatay ko, every time na nagkakalagnat po nanay ko, kinakabahan ako. Kasi maliwanag po sa akin, matanda na sila. Malinaw po sa akin kahit anong dami ng pera ko, isang araw mawawala rin ang pera ko sa akin. Kaya ngayon kumita ako ng malaki, paligayahin ko sila. May question po ako sa lahat na nakikinig kayo ng training na to. Kailan po kayo naghanda ng 5,000 pesos? 10,000 pesos? Tinreat mo nanay at tatay. Saan ako hindi ako makano ito. Grabe pag paradong sipon. Kailangan mo ulit tinreat. Kung hindi nyo pa po nagagawa, mag-imploman kayo. Pasensya na kayo. Masama ko talaga ang aking kasi hindi ko may bugay. Well, gusto kong tapusin ito ng ganito. ang global po hindi nagbibiro. Kung anong gawin nyo dito, yun din ay susukli ng global. Pasensya na ba hindi ako makapag-express kasi talagang parado talagang ilong ko. Hindi ako makaano. I'm sorry. Ganito na ang message ko sa inyo. Sa lahat ng 25 years ulit naman, kung ikaw ay nakatira pa rin sa parents mo at gusto mong makatakas doon, maging independent, gawin nyo yung global. Lalo na sa mga may asawa na. Hanggang kayo umakasakay sa parents nyo. Manggigil po kayo dito. Pag-aaral mo. Again, hindi ako makapagsalita ng irritated po ako, pasensya na talaga yun. Isa pa ako sa tutulong sa inyo. Mga taga-Silay,
Huwag lang makasarili. Pagtulungan natin, malayo natin mararating. Ang dami ko pa gusto sabihin, pero paano ko ba isisinga? Ang hirap po. Kung alam nyo lang. Well, thank you very much po and God bless.